Pinalaya sa sariling pamamahay sa gitna ng Noche Buena. Pinilit pumirma ng diborsyo habang hinihimas ang tiyan na may 5 buwang supling. Ang asawang pinagsilbihan, mas pinili ang kabit na linta kaysa sa dangal ng pamilya. Wala kang silbi, Maricel? Alis! Ngunit sa bawat patak ng luha, may isinisilang na puot. Isang disenyo ng hiyas ang magpapabagsak sa kanila. Kaya mo bang panoorin ang pagbabalik ng reyna? O mananatili ka na lang bang basahan sa paningin nila? Pirmahan mo na ito, Maricel. Huwag mo nang hintayin. Nakaladkarin pa kita, palabas ng pamamahay na ito sa harap ng lahat ng bisita. Nanigas ang aking buong katawan sa lamig ng boses ni Marco. Hindi yun ang boses ng lalaking pinangakuan ko ng habambuhay sa harap ng altar. 10 taon na ang nakalilipas. Ang bawat pantig ay tila mga tipak ng yelo na bumabaon sa aking dibdib, sapat na upang patigilin ang tibok ng aking puso. Nakahanda na ang lahat para sa medianoche. Sa hapagkainan, nakahain ang hamonado na ilang oras kong niluto. Tinitiyak na tama ang tamis at asim dahil iyon ang paborito niya. Sa gitna ng pagod ng aking 5 buwang pagbubuntis, tiniis ko ang pamamanas ng aking mga paa at ang kirot sa aking likuran para lamang makapaghain ng masaganang salo-salo para sa pamilya. Sa aking kanang kamay, hawak ko pa ang isang maliit na karayom at sinulid. Katatapos ko lang tahiin ang butones ng kanyang paboritong polo na natanggal kanina. Gusto ko siyang maging perpekto sa harap ng kanyang mga kaibigan at negosyante. Ngunit sa harap ko, sa halip na pasasalamat, ay isang tumpok ng mga papel ang nakalatag sa ibabaw ng mamahaling lamesang kahoy na ako mismo ang nagpakintab. Marco, ano ito? Gabi ng pagsalubong sa bagong taon. Bakit mo ito ginagawa? Halos pabulong kong tanong. Ang aking tinig ay nanginginig. Parang isang mitya ng kandila na malapit ng hipan ng malakas na hangin. Ay naku, Maricel, huwag ka nang magdrama. Ang boses ni Doña Imelda, ang aking biyenan, ay sumingit mula sa likuran ni Marco. Lumakad siya ng may awtoridad. Ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng chandelier. Bawat kislap ay tila nanunokso sa aking kahirapan. Tanggapin mo na ang katotohanan. Hindi ka na nababagay sa pamilyang ito. Tumingin ka sa salamin, Hija. Mukha ka na lang katulong dito sa sarili mong bahay. Amoy bawang ka palagi at ang mga kamay mo. Diyos ko, parang liha sa kagaspangan. Dahan-dahan kong ibinaba ang hawak kong polo ni Marco. Tiningnan ko ang aking mga daliri. Puno sila ng maliliit na paso mula sa pagluluto at mga sugat mula sa gawaing bahay na tiniis ko para lamang makatipid kami nung nagsisimula pa lang ang negosyo ni Marco. Ang bawat gaspang sa aking balat ay saksi ng aking pagmamahal, ngunit sa kanilang mga mata, ito ay mantsa ng kahihiyan. At isa pa, dagdag ni Marco, sabay sulyap sa pinto ng aming silid. Bumukas iyon at lumabas si Shaina, ang kanyang sekretarya, na nakasuot ng isang hapit na pulang damit. Nginitian niya ako, isang nangiting pununo ng tagumpay at lason. Buntis din si Shaina at hindi katulad mo na laging sakitin at reklamador. Kaya niyang ibigay sa akin ang anak na kailangan ko para sa aking legacy. Parang gumuho ang kisame sa aking ulo. Ang aking kamay ay kusang dumapo sa aking tiyan kung saan nararamdaman ko ang mahinang pintig ng aking anak. Ang batang ito na itinuturing kong himala ay binura na lang ng kanyang ama sa isang iglap para sa ibang babae. Wala akong narinig na pagsigaw. Wala ring malakas na tunog ng pagkabasag ng pinggan. Ang tanging naririnig ko ay ang malakas na dagundong ng mga paputok sa labas ng aming mansyon. Hudyat na magsisimula na ang masayang pagdiriwang. Ngunit sa loob ng silid na ito, ang katahimikan ay mas nakabubulabog kaysa sa anumang pagsabog. Nararamdaman ko ang pag-init ng aking mga mata, ngunit pinigil ko ang pagpatak ng luha.
Isang malalim at madilim na pagtanggap ang dahan-dahang lumulukob sa aking pagkatao. Kinuha ko ang panulat na nasa ibabaw ng lamesa. Ang bigat nito ay tila 1 tonelada. Ngunit sa bawat kurit ng aking pirma sa papel, naramdaman ko ang unti-unting pagkaputol ng mga kadenang gumagapos sa akin sa loob ng 10 taon. Hayan, sabi ko nang matapos, ibinagsak ko ang panulat. Ang tunog nito sa ibabaw ng papel ay tila huling hininga ng aming pagsasama. Tumalikod ako nang hindi sila tinitingnan. Hindi ko dinala ang aking mga damit, ang aking mga gamit, o kahit ang pagkaing pinaghirapan ko. Habang naglalakad ako palabas ng pinto, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na humahampas sa aking mukha, humahalo sa mga luhang hindi ko na mapigilan. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Ganito na lang ba ang halaga ng isang babaeng nagbigay ng lahat? Habang humahakbang ako, papalayo sa kumikinang na mansyon, ang dilim ng kalsada ay tila naging isang malaking bunganga na handa akong lamunin. Ngunit sa gitna ng aking panginginig, may isang bagay na nananatiling mainit sa aking kalooban, ang puot na nagsisimulang mag-apoy. Isang biglang liwanag mula sa isang sasakyan ang tumama sa aking mga mata. Ang tunog ng gulong na kumakayod sa basang semento ay umalingaw-ngaw sa paligid. Ang aking mundo ay biglang tumigil. Napakaputi ng paligid, ang kisame, ang mga kurtina, pati na ang kumot na nakabalot sa aking katawan, lahat ay tila nagnanaknak sa kaputian. Ngunit sa likod ng liwanag na ito, may isang madilim at malalim na butas na unti-unting lumalamon sa aking katinuan. Ang amoy ng gamot at alkohol ay humahalo sa amoy ng aking sariling tuyong dugo. Isang paalala na ang buhay ko ay dumaan sa isang malagim na pagsubok. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking kamay sa aking tiyan. Doon, sa lugar na dati ay may marahang pintig at init, ay wala na akong maramdaman, kundi ang hapo at ang nakabubulabog na katahimikan. Ang pintig na dati ay nagbibigay sa akin ng pag-asa sa gitna ng unos ay tuluyan ng napawi, para akong isang tuyong balon. Wala nang laman, wala nang silbi, wala na siya Maricel. Ang boses ni Marco ay hindi ko narinig, kundi ang boses ng isang nurse na may halong awa sa kanyang mga mata. Ngunit ang awang iyon ay tila mga patalim na sumusugat sa aking balat. Mas pipiliin ko pa ang mamatay kaysa sa mabuhay sa mundong wala na ang tanging dahilan ng aking paghinga. Hindi pa natatapos ang aking pagdadalamhati nang bumukas ang pinto ng aking silid. Ang tunog ng takong ng sapatos ni Doña Imelda sa makintab na sahig ay tila mga pako na ibinabaon sa aking bungo. Pumasok siya na parang isang reyna, walang bakas ng lungkot, kundi puro pandidiri. Tingnan mo ang ginawa mo, Maricel, napakabaya mong babae. Pagsabog niya. Hindi man lang siya lumapit sa akin. Nanatili siyang malayo, tila natatakot na mahawa sa aking kamalasan. Dahil sa katangahan mo, nawala ang magiging apo ko. Sinadya mo ba ito? Sinadya mo bang magpakamatay sa gitna ng kalsada para lang makonsensya si Marco? How desperate can you be? Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanya na sila ang nagtulak sa akin sa ulan, na sila ang pumatay sa aking anak bago pa man ako matamaan ng sasakyan. Ngunit ang aking lalamunan ay tila punong-puno ng bubog. Bawat paglunok ko ay may lasa ng pait at dugo. Huwag kang mag-alala. Nabayaran na ni Marco ang bill mo rito. Dagdag pa niya, sabay lapag ng isang sobre sa gilid ng aking higaan. Pero pagkatapos nito, huwag na huwag ka nang magpapakita sa amin. Consider yourself lucky na hindi ka namin idinimanda sa pagpatay sa bata. Heto ang huling pera na makukuha mo sa pamilya namin. Gamitin mo yan para lumayo at huwag nang bumalik. Lumabas siya ng hindi man lang ako tinitingnan bilang isang tao. Naiwan akong mag-isa sa silid, yakap ang isang sobrang puno ng pera na tila kabayaran sa buhay ng aking supling. Napakababa ng tingin nila sa akin.
Isang basahang maaaring tapunan ng pera matapos gamitin at yurakan. Sa mga sumunod na araw, ang bawat sandali ay tila isang walang katapusang paglalakbay sa kadiliman. Nakatitig lang ako sa bintana, pinapanood ang paglubog at pagsikat ng araw nang walang nararamdamang anumang sigla. Hanggang sa isang hapon, habang nakaupo ako sa wheelchair sa garden ng ospital, may isang anino na tumapat sa akin. Isang matandang lalaki, maayos ang pananamit at may mga matang tila nakakakita sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Ang nakatayo sa aking harap, siya si Don Nathan, ang lalaking nagmamay-ari ng sasakyang nakabangga sa akin, o mas tamang sabihin, ang lalaking nagligtas sa akin mula sa tuluyang paglalaho. Bakit mo hinahayaang mabulok ang sarili mo sa galit at lungkot, Hija? Tanong niya sa isang baritono, ngunit mahinahong tinig. Wala na akong dahilan para lumaban, Don Nathan. Sagot ko, ang aking tinig ay tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Kinuha na nila ang lahat sa akin. Ang dangal ko, ang asawa ko, ang anak ko. Lumapit siya ng bahagya at may kinuha mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na piraso ng magaspang at madungis na bato. Tingnan mo ito. Sa tingin ng marami, basura lang ito. Pero sa mata ng isang bihasang manggagawa, nakikita ko ang isang diamante sa loob nito. Tumingin siya sa aking mga mata, isang tinging puno ng hamon. Ang diamante ay hindi nabubuo sa ilalim ng lambing. Nabubuo ito sa ilalim ng matinding presyur at init. Maricel, may dalawa kang pagpipilian. Maari kang manatiling abo na tatangayin na lang ng hangin, o maaari kang maging diamanteng magpapasilaw sa mga taong nagtapon sa'yo. Inabot niya ang kanyang kamay sa akin. Isang pagkakataon. Isang landas na malayo sa lahat ng sakit na aking dinanas. Sumama ka sa akin. Tuturuan kitang gawing hiyas ang bawat patak ng iyong luha. Pero kailangan mong mangako na hinding-hindi ka na muling iiyak dahil sa kanila. Tiningnan ko ang kanyang kamay. Ang init ng araw ay tila dahan-dahang tumatagos sa aking nanlalamig na balat. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman ko ang isang maliit na kislap sa aking puso. Hindi ito pag-ibig, hindi ito kapatawaran. Ito ay ang pagnanasang tumayo at saksihan ang pagbagsak ng mga taong nag-akala na tapos na ako. Ganito na lang ba? Ang tanong na dati ay puno ng kawalan ng pag-asa ay napalitan ng isang mapanganib na bulong. Hindi pa tayo tapos. Hindi naliha ang hawak ko, Marco. Hindi na ito ang mga kamay na amoy bawang at sebo na ipinandidiri mo noon. Ito ang bulong ko sa aking sarili habang tinitingnan ko ang aking mga daliri sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng aking workshop. 5 taon na ang lumipas. Ang mga kamay na dati ay puno ng kalyo mula sa paglalaba at paglilinis ng bahay ay ngayon ay bihasa na sa paghawak ng pinakamahahalagang hiyas sa mundo. Ang bawat haplos ko sa ginto at pilak ay may kasamang katiyakan at kapangyarihan. Sa loob ng 5 taon sa ilalim ng kalinga ni Don Nathan, hindi lamang ang mga bato ang aking pinanday. Pinanday ko rin ang aking puso sa apoy ng galit at pagsisikap hanggang sa maging kasing tigas ito ng asero. Sa bawat paghampas ng martilyo sa metal, naririnig ko ang bawat masasakit na salitang binitiwan nila sa akin noon. Sa bawat kislap ng diamanteng aking hinuhubog, naaalala ko ang bawat luhang pumatak sa basang semento ng kalsada noong gabing iyon. Luna, handa na ang lahat para sa International Jewelry Expo sa susunod na buwan, sabi ni Don Nathan habang pumasok siya sa silid. Tumingin ako sa kanya. Ang kanyang buhok ay mas pumuti na, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas. Siya ang muling bumuo sa akin. Nang ako ay durog na. Hindi niya ako binigyan ng awa, binigyan niya ako ng sandata, ang aking talento. Salamat, Don Nathan. Sisiguraduhin kong ito ang gabing hindi nila makakalimutan. Sagot ko. Ang aking Taglish ay may kasama ng tono ng pagtitiwala, malayo sa mahiyaing Maricel na laging nakayuko noon. Nabalitaan mo ba ang tungkol sa LS Jewelry?
pagtanong niya, ang tinutukoy ay ang kumpanya ni Marco. Tumango ako ng dahan-dahan. Opo, balita ko ay nahaharap sila sa matinding krisis. Walang bagong disenyo, puro kopya na lang mula sa ibang bansa. At ang mga investor, isa-isa nang lumalayo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Alam ko kung bakit. Dahil ang lahat ng mga disenyo na nagpasikat kay Marco noon ay galing sa aking mga lihim na sketch na ninakaw niya at ginamit ng walang pasintabi. Ngayong wala na ako para gawan siya ng obra, ang kanyang pagkamalikhain ay natuyo na parang isang halamang walang tubig. At si Shaina, ang babaeng ipinalit niya sa akin, ay wala nang ginawa, kundi gastusin ang natitirang yaman ng kumpanya para sa kanyang luho. Kinuha ko ang isang itim na sobre mula sa aking lamesa. Ito ay isang espesyal na imbitasyon para sa expo. Sa loob nito ay nakasulat ang aking bagong pangalan, Luna. Ang pangalang sumisimbolo sa liwanag sa gitna ng kadiliman. Gusto kong ipadala ito ng personal sa opisina ni Marco. Bilin ko sa aking sekretarya. Gusto kong malaman niya na may isang bagong bituin na sisikat sa industriya. At wala siyang magagawa, kundi panoorin ang sarili niyang paglubog. Habang hinahawakan ko ang makinis na papel ng imbitasyon, tila nararamdaman ko ang kaba at takot na madarama ni Marco kapag nakita niya ang aking pagbabalik. Hindi na ako ang babaeng maaari niyang itulak at saktan. Ako na ngayon ang apoy na handang tumunaw sa kanyang kaharian ng kasinungalingan. Minsan, kailangang dumaan sa matinding init ang isang metal para maging isang matalim na espada. Ang bawat sugat sa aking kaluluwa ay naging bahagi ng aking disenyo. Ang bawat pagtataksil ay naging kislap ng aking mga hiyas. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, muli kong naalala ang aking anak. Ang sakit ay nandoon pa rin, tila isang malalim na ukas sa aking dibdib. Ngunit hindi na ito ang sakit na nakapagpapahina sa akin. Ito ang sakit na nagbibigay sa akin ng lakas para tapusin ang laban na sila ang nagsimula. Sa darating na expo, muli kaming maghaharap. At sa pagkakataong ito, hindi na ako ang biktima. Ako na ang magiging hukom. Ang hiyas na itinapon niyo sa putikan ay ngayon ay liliwanag ng higit sa lahat ng bituin. Handa ka na ba, Marco? Ang bawat hakbang ko sa makintab na sahig ng exhibition hall ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Ang bulwagang ito ay punong-puno ng halimuyak ng mamahaling pabango. Ang kislap ng mga kristal na chandelier ay sumasayaw sa bawat sulok at ang mahinang himig ng biolin ay nagbibigay ng isang mapanlinlang na katahimikan. Sa gitna ng karangyaang ito, suot ko ang isang hating gabing asul na sutlang damit na yumayakap sa aking katawan, isang kulay na sumisimbolo sa aking muling pagsilang mula sa dilim. Luna, nandito na sila, bulong ni Don Nathan sa aking tabi. Hindi ko kailangang lumingon para malaman kung sino ang tinutukoy niya. Nararamdaman ko ang biglang pagbigat ng hangin sa aking paligid. Mula sa malayo, nakita ko ang pagpasok ni Marco at Shaina. Si Marco ay tila tumanda ng 10 taon. Ang kanyang mga mata ay may bakas ng puyat at pagod, malayo sa mapagmataas na lalaking nagtulak sa akin sa ulan noon. Habang si Shaina naman ay tila isang punong pinalamutian ng napakaraming alahas. Bawat kislap sa kanyang leeg at braso ay tila sumisigaw ng kawalan ng kapanatagan. Marco, darling, siguradong mapapahanga natin ang kumpanya ni Luna. Sabi nila, siya ang sagot sa bumabagsak nating benta. Marinig ko ang matinis na boses ni Shaina habang papalapit sila sa aming booth. Hinarap ko sila nang may isang malamig na ngiti. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding antisipasyon. Gusto kong makita ang sandaling mapagtanto nila na ang diamanteng kanilang itinapon ay siya na ngayong nagmamay-ari ng liwanag na gusto nilang maabot. Miss Luna! Ani Marco.
habang humihinto sa harap ko. Ang kanyang boses ay tila nanggagaling sa isang malalim na balon ng pagkalito. Nakatingin siya sa aking mga mata, tila may hinahanap na pamilyar na anino sa likod ng aking matapang na anyo. It's an honor to meet the genius behind the Luna Collection. The honor is mine, Mr. Marco. Sagot ko. Ang aking Taglish ay swabe at puno ng autoridad. Hindi ko hinayaang mabasag ang aking boses. Nabalitaan ko ang tungkol sa LS Jewelry. It's a pity na nahaharap kayo sa mga hamon ngayon. Oh, we're just having a minor setback, Miss Luna. Sabat ni Shaina, sabay kapit ng mahigpit sa braso ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nanunuri. Tila isang linta na natatakot mawalan ng makakapitan. But with your designs and our legacy, I'm sure we can make magic happen again. Ngumiti ako ng bahagya, isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Legacy is earned, Mrs. Marco. It's not something you can just buy or steal. Nakita ko ang bahagyang pagkabigla sa mga mata ni Shaina, ngunit si Marco ay nanatiling nakatitig sa akin. Tila may isang malakas na kuryente na dumadaloy sa pagitan naming dalawa. Hindi niya ako nakikilala dahil sa 5 taon ng pagbabago. Ngunit ang kanyang katawan ay tila naaalala ang isang bagay na pilit niyang ibinaon sa limot. May we see your latest piece? Tanong ni Marco. Ang kanyang tinig ay tila nanginginig. Inilahad ko ang aking kamay patungo sa isang glass case kung saan nakalagay ang isang kwintas na may disenyong tila mga patak ng luha na gawa sa puting ginto at asul na sapiro. Habang ipinapaliwanag ko ang konsepto ng aking gawa, hindi ko na malayang lumapit si Marco sa akin. Isang aksidenteng pagdampi ng kanyang mga daliri sa aking palad ang naganap ng tangkain niyang hawakan ang gilid ng case. Sa sandaling iyon, ang paligid ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang gaspang ng kanyang balat, laban sa aking makinis na kamay, ay nagdala ng isang baha ng mga alaala. Ang bawat gabi ng paghihintay sa kanya, ang bawat haplos na puno ng kasinungalingan. Naramdaman ko ang pagbilis ng kanyang hininga. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatingin sa aking palad. Doon, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng bulwagan, ay isang maliit at halos hindi madaling mapansin na pikiklat. Isang sugat mula sa pagluluto ng kanyang paboritong pagkain noong huling gabi naming magkasama. Hinawakan ni Marco ang aking kamay ng mahigpit, tila ayaw nang bumitaw. Ang init ng kanyang palad ay tila nanununog sa aking balat. Maricel, bulong niya. Ang boses ay puno ng hindi makapaniwalang pag-asa at takot. Tiningnan ko siya ng diretso sa kanyang mga mata. Ang katahimikan sa pagitan namin ay tila isang malakas na pagsabog na nagpabago sa takbo ng gabi. Maricel? Ang bulong ni Marco ay tila isang sumpa na pilit na nagigiba sa baluti na 5 taon kong binuo. Ang kanyang boses, na dati ay puno ng pag-alipusta, ngayon ay nangangatog sa pag-asang hindi ko inaasahan. Dahan-dahan kong binawi ang aking kamay mula sa kanyang pagkakahawak. Ang bawat daliri ko ay tila nasusunog sa puot. Tiningnan ko ang aking palad. Ang maliit na peklat na yon ay hindi na marka ng aking pagiging alila sa kanya. Ito na ang aking selyo ng kalayaan. I'm sorry, Mr. Marco. Baka nagkakamali kayo ng kinakausap. Ang aking tinig ay kasing lamig ng mga diamanteng nakapaligid sa amin. Luna ang pangalan ko. At sa pagkakaalam ko, wala akong anumang ugnayan sa nakaraan ninyo. Pero ang peklat na yan, ang mga mata mo. Pilit ni Marco. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagkalito. Hindi ako maaaring magkamali. Ikaw si Maricel, ang asawa ko. Isang maikling tawa ang kumawala sa aking mga labi. Isang tunog na walang bahid ng saya. Asawa? Kung ako man ang babaeng tinutukoy ninyo, hindi ba't matagal na ninyo siyang pinatay noong gabing pinalayas ninyo siya sa ulan? Why bother looking for a ghost, Mr. Marco? Marco, ano ba ang nangyayari sa'yo? Ang matinis na boses ni Shaina ay sumingit.
tila isang kuko na kumakamot sa pisara. Hinila niya si Marco palayo sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa selos. She's just a designer. Isang hamak na luna na nagpapanggap na reyna. Bakit mo ba siya tinatawag sa pangalan ng basurang yun? Humarap sa akin si Shaina. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng kolorete na hindi kayang itago ang kanyang pagiging desperada. Listen here, Miss Luna. Kung iniisip mong makukuha mo ang atensyon ng asawa ko sa pamamagitan ng pagdadrama, nagkakamali ka. We are here for business, not for a cheap reunion. Business? Pag-uulit ko, habang inaayos ang aking asul na damit. Kung business ang pag-uusapan, mukhang kayo ang mas nangangailangan sa akin, Mrs. Marco. Nabalitaan ko na ang inyong kumpanya ay unti-unti nang nilalamon ng utang. Ang mga disenyo ninyo ay tila mga tuyong dahon, walang buhay, walang ningning. Namutla si Shaina. Alam ko na tinamaan ko ang kanilang pinakamalaking sikreto, ang ALS. Jewelry ay isang magandang maskara na may bulok na loob. Bago pa man makasagot si Shaina, ang katahimikan ng bulwagan ay bahagyang nabasag ng mahinang pag-vibrate ng telepono ni Marco sa kanyang bulsa. Tiningnan niya ang screen at ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ano yan, Marco? Tanong ni Shaina. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Hindi nakasagot si Marco. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mensaheng natanggap niya. Mula sa aking kinatatayuan, sapat na ang aking nakitang reaksyon para malaman na ang unang sipa ng karma ay dumating na. Ang bangko ay nagsimula nang mag-freeze ng kanilang mga ari-arian dahil sa hindi mabayarang mga loan na ginamit nila para sa luho ni Shaina. Tumingin ako kay Don Nathan na nasa hindi kalayuan. Tumango siya sa akin. Ang hudyat na ang ating plano ay gumagana na. Ang bawat hakbang ko sa nakaraang 5 taon ay hindi lamang para maging sikat, kundi para maging mitya ng kanilang pagguho. Mukhang may mahalagang balita kayong natanggap. Sabi ko, ang aking tinig ay puno ng pekeng pag-aalala. Huwag ninyong hayaang masira ang gabi ninyo. After all, ang expo na ito ay tungkol sa kagandahan at sa katotohanan. Tinalikuran ko sila at dahan-dahang lumakad patungo sa kabilang panig ng bulwagan. Ramdam ko ang mga mata ni Marco na nakatitig sa aking likuran. Tila isang lalaking nalulunod na pilit humahawak sa huling piraso ng kahoy. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Marco, ang itim na sobre na iniwan ko sa ilalim ng unang 5 taon na ang nakalilipas. Naglalaman iyon ng orihinal na titulo ng lupa kung saan nakatayo ang kanilang mansyon, isang lupang sa akin nakapangalan mula sa aking mga magulang na hindi niya kailanman binasa dahil sa sobrang pagmamadali niyang pakasalan si Shaina. At ngayon, ang lupang iyon ay isa na sa mga collateral na kukunin ko pabalik. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Hindi na ito takot. Ito ang tamis ng pagsisimula ng paniningil. Ganito na lang ba? Ang tanong na dati ay puno ng luha, ngayon ay may kasama ng panunukso. Pagkatapos ng gabi ninyo sa ilalim ng kristal, handa na ba kayong matulog sa ilalim ng tulay? Ang malamig na tubig na umaagos mula sa gintong gripo ng banyo ay tila naguhugas hindi lamang ng aking mga kamay, kundi pati na rin ng natitirang kaba sa aking dibdib. Tinitigan ko ang aking refleksyon sa malapad na salamin. Ang luna na nakatingin sa akin ay kalmado. Ang mga mata ay kasing talim ng brilyante, walang bahid ng kahinaan ng isang Maricel na dating umiiyak sa gilid ng kalan. Ang katahimikan ng silid ay biglang napunit ng bumukas ang mabigat na pintuang gawa sa kahoy. Isang matapang at nakasusulasok na amoy ng matamis na pabango ang sumakop sa hangin. Pabangong pilit. Nagkukubli sa baho ng pagkadesperada. Pumasok si Shaina. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at mabigat. Ang matutulis na takong ng kanyang sapatos ay tila mga patalim na nais bumaon sa makinis na marmol. Sino ka ba sa akala mo? Bulyaw niya. Ang kanyang mukha na kanina
ay nagkukunwaring maamo sa harap ng mga kamera ay ngayon ay nakangiwi sa galit. Stay away from my husband. Huwag mong isipin na porket ikaw ang pinag-uusapan ngayon sa industriya, may karapatan ka ng landiin si Marco. Kumuha ako ng malambot na tuwalya at dahan-dahang pinunasan ang aking mga daliri. Bawat kilos ko ay sinadya kong bagalan upang lalo siyang mainis. Hinarap ko siya nang may ngiting hindi umaabot sa aking mga mata. Landiin, mahinahon kong tugon. Mrs. Marco, ang asawa mo ang kusang lumapit sa akin at para sa ikapanatag ng iyong isip, hindi ko ugaling mamulot ng basurang matagal nang itinapon. Namilog ang kanyang mga mata. Tila isang ahas na naapakan ng buntot, mabilis siyang lumapit sa akin. Itinuro niya ang kumikinang na diamante sa kanyang leeg. Basura? We are the owners of LS Jewelry. Ang kwintas na suot ko ngayon ay kayang bumili ng buong pagkatao mo. Isa ka lang hamak na empleyado ni Don Nathan na nagpapanggap na reyna. Tiningnan ko ang kwintas na ipinagmamalaki niya. Isang pamilyar na kirot ang dumaan sa aking dibdib, ngunit mabilis itong napalitan ng pait. Ang disenyong yun. Ako ang gumuhit niyo noong mga gabing puyat ako habang hinihintay si Marco na umuwi. Ang pinaghirapan ko ay ngayon ay nakasabit sa leeg ng babaeng sumira sa aking pamilya. Milyones? Isang malamig na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Humakbang ako palapit sa kanya, sapat upang maramdaman niya ang lamig ng aking presensya. Sigurado ka bang pagmamay-ari ninyo yan? O baka naman nakalimutan mo nang tingnan ang mga bank accounts ninyo ngayon? Mag-ingat ka, Shaina. Baka ang bigat ng mga nakaw na palamuti mo ang tuluyang magpalubog sa inyo sa kailaliman ng utang. Namutla siya. Ang kanyang makapal na kolorete ay hindi sapat upang itago ang panginginig ng kanyang mga labi. Bago pa man siya makasagot, mabilis niyang inayos ang kanyang buhok at padabog na tinalikuran ako. Ang paglagabog ng pinto sa kanyang paglabas ay palatandaan ng kanyang tuluyang pagkawasak ng kontrol. Sinundan ko siya ng tahimik pabalik sa main hall. Mula sa di kalayuan, nakita ko siyang nagmamadaling lumapit kay Doña Imelda na nooy nakaupo sa isang velvet na sofa at humihigop ng champagne. Ma, we need to go home. Narinig kong reklamo ni Shaina. Ang boses ay nanginginig sa kaba at inis. Padabog niyang hinalungkat ang loob ng kanyang mamahaling leather bag. Marahil ay naghahanap ng panyo upang punasan ang pawis na namumuo sa kanyang noo dahil sa matinding tensyon na ibinunga ng aming pag-uusap at ng napipintong pagbagsak ng kanilang bangko. Sa kanyang pagkamadali, isang nakatuping puting papel na may selyo ng isang sikat na klinika ang sumabit sa kanyang mga daliri at tuluyang nahulog. Sa halip na lumapag sa sahig, saktong pumasok ito sa bahagyang nakabukas na handbag ni Doña Imelda na nakapatong sa lamesita. Hindi ito napansin ni Shaina dahil abala siya sa pagmamaktol. Ngunit ang matalas na mata ng matanda ay mabilis na nakita ang dayuhang bagay sa kanyang bag. Kinuha ni Doña Imelda ang papel. Ang kanyang kilay ay nakataas sa pagtataka. Dahan-dahan niyang binuklat ito. Mula sa aking kinatatayuan, nakita ko kung paano nagbago ang anyo ng mukha ni Doña Imelda. Mula sa pagiging mapagmataas, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding gulat at ang kanyang panga ay tila nanigas. Ano ito, Shaina? Ang boses ni Doña Imelda ay tila kulog na nagbabanta ng isang malakas na bagyo. Itinaas niya ang papel. DNA paternity test. Resulta ng apo ko na hindi dugo at laman ni Marco. Pinapanood ko ang unti-unting pagguho ng palasyo ng kasinungalingan na matagal nilang itinayo. Mula sa aking kinatatayuan, sa isang bahagyang madilim na sulok ng bulwagan, hawak ko ang isang baso ng malamig at mamahaling champagne. Ang hamog sa labas ng baso ay nagbibigay ng ginhawa sa aking mga daliri. Isang matinding kaibahan sa nakapapasong tensyon na bumabalot kina Marco, Shaina at Doña Imelda
Sa kabilang banda ng silid, namumutla si Shaina. Ang kanyang mga labi, na kanina ay nagmamalaki ng mapulang kulay, ay tila inubusan ng dugo. Pilit niyang inaabot ang papel mula sa nanginginig na mga kamay ng matanda. Ngunit mabilis itong iniwies ni Doña Imelda. Ma, let me explain. Hindi po totoo yan. Nauutal na pagmamakaawa ni Shaina. Ang kanyang matinis na boses ay may bahid ng matinding takot at pagkalito. Eksaktong dumating si Marco mula sa pakikipag-usap sa ilang mga investor. Ang kanyang mga balikat ay nakabagsak. Ang mamahaling suit na suot niya ay tila masikip at sumasakal sa kanyang leeg. Nang makita niya ang labis na galit sa mukha ng kanyang ina, kumunot ang kanyang noo. Kinuha ni Marco ang gusot na papel mula sa mahigpit na pagkakahawak ni Doña Imelda. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo para sa lalaking sumira sa aking buhay. Binasa niya ang mga salitang nakasulat sa papel at sa bawat segundo na lumilipas, nakikita ko ang pagkawala ng huling hibla ng kanyang pag-asa. Ang bata, ang nag-iisang dahilan kung bakit niya ako itinaboy sa gitna ng malakas na ulan, 5 taon na ang nakararaan. Ang batang ipinagmalaki nilang magmamana ng kanilang kayamanan ay hindi pala dugo at laman ng kanyang pagkatao. Hinarap ni Marco si Shaina. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtatanong ng libo-libong bakit. Sa halip na humingi ng tawad, isang mapait at mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mukha ng babaeng kanyang pinili. Ipinakita ni Shaina ang kanyang tunay na kulay. Ang maskara ng maamo at mapagmahal na asawa ay tuluyan ng nahulog at nabasag. Ano ang inaasahan mo, Marco? Matapang na sagot ni Shaina. Ang kanyang boses ay tila lason na kumakalat sa hangin at umaling-awngaw sa kanilang maliit na espasyo. Baon na kayo sa utang. Wala ka nang maibigay sa akin. You're a sinking ship at hindi ako magpapakamartir na lumubog kasama ninyo tulad ng ginawa ng tanga mong unang asawa. Sa pagbanggit ng aking nakaraan, nakita ko ang pag-igting ng panga ni Marco. Tila isang nakapapasong tubig ang ibinuhos sa kanyang ulirat. Alam ko kung ano ang tumatakbo sa kanyang isipan. Sa gitna ng kanyang pagkawasak at kahihiyan, bumabalik sa kanyang gunita ang mga panahong ako ang nasa tabi niya. Ang mga gabing nagtitiis ako sa amoy ng isda at mantika upang may makain kami. Ang mga araw na binibilang ko ang bawat barya para suportahan ang kanyang mga pangarap. Ipinagpalit niya ang isang babaeng handang ialay ang buhay para sa kanya. Sa isang babaeng handa siyang iwan sa unang patak ng ulan. Iniwan ni Shaina si Marco na nakatayo at walang kibo habang si Doña Imelda ay napahawak sa kanyang dibdib dahil sa sobrang sikip ng paghinga. Hindi ko na hinintay na matapos ang kanilang dramang pampamilya. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking baso sa kalapit na lamesa at naglakad palabas ng exhibition hall patungo sa parking lot kung saan naghihintay ang aking sasakyan. Ang lamig ng gabi ay yumakap sa aking balat. Isang lamig na nagbibigay ng matinding kapayapaan at kalayaan. Ngunit bago pa man ako makapasok sa kotse, isang pamilyar at paos na tinig ang tumawag sa aking pangalan mula sa likuran. Maricel, parang awa mo na. Mag-usap tayo. Lumingon ako. Si Marco ay nakatayo sa ilalim ng madilim na poste ng ilaw. Wala na ang mapagmataas na tindig ng tinaguriang Jewelry King ng Maynila. Ang kanyang mga mata ay namumula. Ang kanyang mukha ay tila tinakasan ng buhay. Lumapit siya. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng pag-aalinlangan. May hawak siyang isang pamilyar na itim na sobre. Ang sobreng iniwan ko sa kanya bago ako lumisan noon. Galing ako sa bangko kaninang umaga. Bago ang event, sinabi nila sa akin ang totoo. Nanginginig niyang wika habang inaangat ang sobre na naglalaman ng titulo ng lupa. Ang lupang kinatatayuan ng mansyon namin. Sa'yo nakapangalan. Ikaw ang may hawak ng mga collateral na kumokontrol sa natitirang ari-arian ko. Ikaw si Luna, ikaw ang asawa ko. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa.
Wala akong naramdamang kahit isang patak ng awa. Ang tanging nararamdaman ko ay ang tamis ng hustisya na unti-unting isinisilbi sa malamig na pinggan. Asawa mo? Lumapit ako sa kanya, ang aking boses ay isang malamig na bulong na bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang asawa mo ay namatay kasama ng kanyang anak sa gitna ng kalsada 5 taon na ang nakalilipas, Marco. Ang kaharap mo ngayon ay ang taong sisingil sa bawat patak ng luhang inutang ninyo sa akin. Dahan-dahang napaluhod si Marco sa magaspang na semento. Ang kanyang mukha ay nakabaon sa kanyang mga palad habang ang kanyang tahimik na pag-iyak ay sumasabay sa ihip ng hangin. Ganito na lang ba, Marco? Ang tanong na minsan kong ibinato sa hangin ay ibinabalik ko ngayon sa kanya. Matutulog ka pa ba ng mahimbing? Ngayong alam mong ang pangarap na pinili mo ay ang mismong bangungot na tatapos sa'yo. Ang bulwagan ng sikat na hotel sa Maynila ay naliligo sa liwanag ng mga naglalakihang chandelier. Bawat kristal ay sumasalamin sa karangyaan ng mga bisitang nakasuot ng kanilang pinakamagarbong kasuotan. Ang amoy ng mamahaling pabango at inihaw na karne ay humahalo sa lamig ng aircon. Isang kapaligiran na pilit nagtatago sa mga baho ng lipunan. Nakatayo ako sa gitna ng entablado, kalmado at buong-buo. Sa harap ko ay ang mga pinakamayayaman at pinakamaimpluwensyang tao sa industriya ng alahas. Ngunit ang mga mata ko ay nakapako sa 2 figura na nakatayo malapit sa pintuan. Sina Marco at Doña Imelda. Pumasok sila na tila mga basang sisiw na naghahanap ng masisilungan. Wala na ang mamahaling diamante sa leeg ng matanda. Ang pinalit dito ay isang manipis na perlas na nagpapakita ng kanilang unti-unting pagbaba sa laylayan. Si Marco ay nakayuko, iniiwasan ang mga matang mapanghusga ng mga taong nakakaalam sa pagkalubog ng LS Jewelry. Nandito sila upang maghanap ng mamumuhunan, upang magmakaawa sa sinumang magsasagip sa kanilang kumpanya. Lumapit ako sa mikropono. Ang bawat paghakbang ko ay may kasamang bigat ng awtoridad na matagal kong hinasa. Ladies and gentlemen, welcome to the highlight of tonight's auction. Panimula ko. Ang aking tinig ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng malawak na silid. Bilang isang designer, ang bawat hiyas na ginagawa ko ay may kwento. Ngunit ang pirasong ipapakita ko sa inyo ngayon ang may pinakamalalim na sugat. Dahan-dahan kong inalis ang itim na pelus na nakatakip sa isang glass display sa aking gilid. Isang sabay-sabay na pagpigil ng hininga ang naganap mula sa mga manonood nang tumambad sa kanila ang isang kwintas. Sa gitna nito ay isang malaking diamante na hinugis na tila isang perpektong patak ng luha na kapaloob sa puting ginto na nagmistulang mga tinik na pumupulupot dito. Tinawag ko itong The Unborn Steer, ang luha ng walang malay. Patuloy ko. Ang aking paningin ay dumiretso kay Doña Imelda. Nakita ko ang biglang paghigpit ng kanyang hawak sa kanyang bag. Ang inspirasyon ko para sa disenyong ito ay isang babae. 5 taon na ang nakalilipas. Sa gabi ng mismong pagdiriwang ng bagong taon, pinalaya siya ng kanyang asawa at biyenan palabas ng bahay habang umuulan. Siya ay 5 buwang buntis. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang mga mamamahayag ay mabilis na nagtaas ng kanilang mga kamera. Inaabangan ang bawat salitang bibitawan ko. Sa kabilang banda, ang mukha ni Marco ay tuluyan ng tinakasan ng kulay. Ang kanyang mga tuhod ay tila nangihina habang nakatingin sa kwintas na kumikinang sa ilalim ng spotlight. Wala siyang dalang pera. Ang tanging bitbit niya ay ang mga kalyo sa kanyang kamay mula sa pagiging alila sa sarili niyang pamilya. Ang boses ko ay nanatiling banayad, ngunit may nakatagong patalim. Sa gabing iyon, tinamaan siya ng sasakyan at nawala ang kanyang anak. Habang nag-aagaw buhay siya sa ospital, binisita siya ng kanyang biyenan.
Hindi para humingi ng tawad, kundi para murahin siya at suhulan ng pera upang tuluyan ng maglaho. Tumigil ka na! Ang nanginginig at matinis na boses ni Doña Imelda ay pumunit sa katahimikan ng bulwagan. Nakaturo ang kanyang nanginginig na daliri sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding takot at kahihiyan. Batid na ang lahat ng mga matang nasa silid ay nakatitig ngayon sa kanya. Sino ka para siraan kami ng ganito sa harap ng publiko? Wala kang karapatan. Ngumiti ako. Isang ngiting matagal kong inipon para sa gabing ito. Dahan-dahan akong bumaba mula sa entablado at lumapit sa kanilang pwesto. Ang mga tao ay kusang gumawa ng daan para sa akin. Tila ba ako ay isang reyna na naglalakad patungo sa kanyang mga bihag. Wala akong karapatan, Doña Imelda? Tanong ko nang makalapit ako. Tinitigan ko siya sa kanyang mga mata hanggang sa mapilitan siyang umiwas ng tingin. Ako ang babaeng naglinis ng inyong mga sapatos. Ako ang babaeng ibinenta ang sariling alahas para may maipuhunan ng anak ninyo. Ako ang inang nawalan ng anak dahil sa inyong kasakiman. Inikot ko ang aking paningin sa mga taong naroroon. Para sa mga hindi pa nakakakilala, sa likod ng maskara ni Luna. Ako si Maricel, ang dating asawa ni Marco at ang tunay na utak sa likod ng mga pinakasikat na disenyo ng LS Jewelry noon. Ang bulwagan ay napuno ng sunod-sunod na pagkislap ng mga ilaw mula sa mga kamera ng media. Ang mga sikretong matagal ibinaon sa dilim ay tuluyan ng nabilad sa nakapapasong liwanag ng araw. Nakita ko kung paano napahawak si Doña Imelda sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay nagiging mabigat habang unti-unting nadudurog ang kanyang pilit na inaalaga ang reputasyon sa mataas na lipunan. Lumuhod si Marco sa aking harapan. Walang pakialam sa libo-libong matang nakatingin sa kanya. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Hinahabol niya ang laylayan ng aking mahabang damit. Maricel, patawarin mo ako. Nagmamakaawa ako sa iyo. Humihikbi niyang wika. Ang boses ay puno ng pagsisisi na huli nang dumating. Wala na si Shaina. Tinangay niya ang natitira kong pera. Wala na ang kumpanya. Babawi ako sa iyo. Pangako. Magsisimula tayo ulit. Mamahalin kita tulad ng dapat kong ginawa noon. Tiningnan ko ang lalaking nasa paanan ko. Naalala ko ang amoy ng malamig na aspalto at ang lasa ng aking sariling dugo noong gabing iyon. Naalala ko ang pakiramdam ng kawalan ng laman sa aking sinapupunan. At habang nakatingin ako sa kanya, napagtanto kong wala na akong nararamdamang kahit anong pag-ibig ni kahit katiting na galit. Ang natitira na lang ay ang malamig at purong katotohanan na hindi na kami kailanman magkakapantay. Dahan-dahan kong inatras ang aking paa mula sa kanyang pagkakahawak. Ang aking mga mata ay kasing lamig ng yelo. Inilabas ko mula sa aking maliit na bag ang isang pamilyar na dokumento, ang kasulatan ng pagbili sa lahat ng natitirang utang at pag-aari ng LS Jewelry. Hindi ako bumalik para bawiin ka, Marco. Malamig kong deklarasyon na sapat na para marinig ng buong bulwagan. Bumalik ako para bilhin ang dangal na tinapon mo. Kumpanya ko na ang LS Jewelry. At bukas na bukas din, papalitan ko yan ng pangalan ng anak na ipinagkait ninyo sa akin. Iniwan ko siyang nakaluhod doon sa malamig na sahig habang si Doña Imelda ay tuluyan ng nawalan ng malay sa gilid dahil sa labis na kahihiyan. Habang naglalakad ako pabalik sa entablado, alam kong ang bagyo sa aking puso ay tuluyan ng humupa. Ang halimuyak ng pinakuluang chamomile at isang dampi ng pulot ang pumuno sa aking malawak na sala. Nakaupo ako sa isang malambot na velvet na sofa, balot ng isang makapal at mainit na kumot na gawa sa pinakapinong sinulid. Sa labas ng malaking bintanang salamin ng aking penthouse, nakikita ko ang walang patid na pagbuhos ng malakas na ulan na humahampas sa mga gusali ng Maynila. Ang bawat patak ng tubig na dumudulas sa salamin
ay nagdadala ng isang matinding pakiramdam ng kapayapaan sa aking dibdib. Wala ng lamig, wala ng takot. Napasandal ako ng marahan habang binabasa ang balitang nagliliyab ngayon sa mga pahayagan at sa buong mataas na lipunan. Ang tuluyang pagguho ng mansyong buhangin na itinayo ni na Marco at Doña Imelda. Pagkatapos ng gabi ng subasta, ang labis na kahihiyan at ang katotohanang ibinunyag ng DNA test ay tuluyang sumira sa katawan ni Doña Imelda. Inatake siya sa puso. Ngunit dahil naka-freeze na ang lahat ng kanilang bank accounts at kinumpis ka ang kanilang mga ari-arian, hindi na siya nadala sa isang pribado at mamahaling ospital. Ayon sa balitang nakarating sa akin, nakaratay ngayon ang dating mapagmataas na ginang sa isang pampublikong ward. Wala na ang amoy ng kanyang mamahaling French perfume. Ang nalalanghap na lamang niya ngayon ay ang maasim na amoy ng lumang alkohol, amag, mula sa basang kisame at pawis ng mga pasyenteng nagsisiksikan sa iisang silid. Hindi na siya makapagsalita. Ang kalahati ng kanyang katawan ay tuluyan ng namatay at ang tanging nagagawa niya ay tumitig sa maruming bubong habang hinihintay ang katapusan ng kanyang mga araw na walang kahit isang alahas na magtatanggol sa kanyang pangalan. Samantala, umuwi si Marco sa kanilang mansyon upang humingi ng tulong kay Shaina, umaasang may natitira pa silang kaunting yaman upang mailigtas ang buhay ng kanyang ina. Ngunit ang naabutan niya ay isang bukas na kahadeyero at mga nakakalat na damit sa sahig. Tinangay ng babaeng ipinagpalit niya sa akin ang lahat ng natitirang pera, mga ginto, at bawat mamahaling gamit na madaling ibenta. Umalis si Shaina patungo sa ibang bansa, kasama ang batang hindi naman pala kay Marco. Iniiwan ang lalaking minsan nang naging hari ng mga hiyas upang mabulok sa sarili nitong kahirapan. Ang lalaking minsang nagtapon sa akin sa putikan ay inilubog ng sarili niyang mga maling pagpili. Ang aking malalim na pag-iisip ay nahinto nang umilaw ang screen ng intercom na nakadikit sa dingding malapit sa pinto. Isang mahina at paulit-ulit na pag-ilaw ang naghudyat na may tao sa labas ng mataas na gate ng aking tirahan. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking tasa ng mainit na tsaa sa maliit na lamesang gawa sa salamin. Lumapit ako sa screen at pinindot ang pindutan upang makita ang kuha ng kamera mula sa labas. Sa gitna ng malakas na pagbuhos ng ulan, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, nakatayo ang isang figurang basang-basa. Wala siyang dalang payong. Ang kanyang mga damit ay nakadikit sa kanyang nanginginig na katawan. Ang kanyang buhok ay magulo at nakabagsak sa kanyang mukha. Si Marco. Nakatingala siya sa kamera. Ang kanyang mga mata ay mugto at puno ng labis na desperasyon. Ang mukha niya ay tila pinatanda ng napakaraming taon dahil sa bigat ng mga pangyayari sa loob lamang ng ilang araw. Ang dating makinis at malinis niyang anyo ay napalitan ng isang lalaking walang-wala. Tinakasan ng dignidad at yaman. Pinindot ko ang audio button upang marinig ang kanyang boses mula sa labas, bagaman hindi ko binuksan ang linya para makapagsalita. "Maricel, parang awa mo na." Ang kanyang tinig ay garalgal, nakikipaglaban sa ugong ng malakas na hangin at ulan. Ipinatong niya ang kanyang nanginginig na mga palad sa malamig na bakal ng aking gate. Wala na akong pupuntahan, wala na ang kumpanya, wala na ang bahay natin. Si Mama, nasa ospital siya at hindi ko mabayaran ang mga gamot niya. Nawala na ang lahat sa akin, Maricel. Nakatingin lang ako sa screen. Ang init ng kwarto ay tila yumayakap sa akin. Isang matinding kontradiksyon sa lamig na nararanasan niya ngayon sa labas. Alam kong galit ka. Alam kong marami akong kasalanan. Patuloy ni Marco, ang kanyang mga luha ay sumasama sa patak ng ulan na umaagos sa kanyang pisngi. Unti-unti siyang napaluhod sa basang semento. Ang kanyang ulo ay nakayuko sa labis na pagkatalo. Pero tulungan mo naman ako. Kahit konting awa na lang, Maricel, buksan mo ang pinto
Nagmamakaawa ako. Habang pinapanood ko siyang nakaluhod sa putikan at nagmamakaawa sa labas ng aking tahanan, isang alaala ang muling nagbalik sa aking isipan. 5 taon na ang nakalilipas. Ganitong-ganito ang ayos ko. Buntis, walang payong, nakaluhod sa labas ng aming mansyon habang nakatingin sa nakasarang pinto. Sa gabing iyon, hindi siya lumingon. Sa gabing iyon, hinayaan niya akong mamatay sa lamig kasama ang aming anak. At ngayon, ang gulong ng kapalaran ay nakumpleto na ang kanyang pag-ikot. Ang tadhana ay isang napakalinaw na salamin na nagpapabalik sa iyo ng eksaktong mukha ng iyong mga ginawa. Hindi ko pinindot ang pindutan upang buksan ang gate. Wala akong naramdamang awa ni kahit anong pagnanasang saktan siya ng pisikal. Tinalikuran ko ang intercom at tahimik na bumalik sa aking malambot na sofa. Binalot kong muli ang aking sarili sa mainit na kumot at kinuha ang aking tasa ng tsa. Ganito ba ang pakiramdam ng tunay na kalayaan? Ang makita ang taong gumiba sa iyong mundo na ngayon ay nagmamakaawa sa labas ng pinto mong hindi na kailanman magbubukas para sa kanya? Sa labas, ang gabi ay patuloy na bumubuhos ng malamig na parusa at si Marco ay nananatiling nakaluhod sa ulan. Naghihintay ng himalang matagal na niyang pinatay. Tapos na tayo, Marco? Matagal na tayong natapos. Hindi mo lang matanggap dahil ngayon ay ikaw na ang nasa ilalim ng sapatos. Ang boses ko ay hindi nanggaling sa galit, kundi sa isang malalim na balon ng kapayapaan na dumaan sa matinding unos. Nakatayo ako sa harap ng puntod ng aking anak. Isang simpleng puting marmol na napapaligiran ng mga sariwang bulaklak ng puting rosas at estatwa ng isang maliit na anghel. Ang sikat ng umaga ay marahang humahalik sa aking balat. Kabaligtaran ng madilim at basang gabi na nagdaan. Sa likuran ko, narinig ko ang pagkaluskos ng mga tuyong dahon sa semento. Alam ko kung sino ang naroon kahit hindi ako lumingon. Ang amoy ng pagsisisi ay mas masahol pa sa amoy ng nabubulok na basura. Maricel, narinig mo ba ang sinabi ko kagabi? Ang boses ni Marco ay paos, tila may mga tinik na nakabara sa kanyang lalamunan. Wala na si Mama. Kaninang madaling araw, nalagutan siya ng hininga sa ward. Wala man lang akong pambili ng maayos na kabaong para sa kanya. Ang lahat ng mga taong akala ko ay kaibigan ko, tinalikuran ako. Ikaw na lang ang meron ako, Maricel. Ikaw na lang ang pag-asa ko. Dahan-dahan akong humarap sa kanya. Ang hitsura niya ay tila isang anino ng lalaking minahal ko noon. Ang kanyang mga mata ay lubog, ang kanyang balat ay tila naging abo ang kulay, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa isang lumang panyo. Pag-asa? Pag-uulit ko, habang inaayos ang pagkakalagay ng aking mamahaling salamin sa mata. Maling tao ang nilapitan mo, Marco. Hindi ako ang iyong pag-asa. Ako ang naging biktima ng iyong kasakiman. Ang tanging dahilan kung bakit hindi kita ipinakukulong ngayon sa lahat ng pagnanakaw mo sa aking mga disenyo ay dahil ayaw ko nang madumihan pa ang aking mga kamay sa paghawak sa isang katulad mo. Hindi mo ba ako kayang patawarin? Bulong niya habang unti-unting lumalapit. Tila nagbabakasali na ang distansya sa pagitan namin ay mabubura ng isang yakap. Di ba't ang pagpapatawad ay para sa ikagiginhawa ng kalooban? Sabi mo noon, mahal mo ako higit sa buhay mo. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Patawad? Marco, pinatawad ko na ang aking sarili sa pagkakamaling mahalin ka at tungkol sa pagpapatawad sa iyo. Hindi iyon obligasyon ko. Ang katarungan ay naisagawa na ng tadhana. Ang makita kang walang-wala habang ako ay nakatayo sa sarili kong mga paa nang wala ka. Iyan ang aking kapatawaran. Kinuha ko mula sa aking bag ang isang maliit na supot na pelus. Inilabas ko ang mga butones na itinahi ko sa kanyang polo noong huling gabi namin. Ibinato ko ito sa kanyang paanan. Ang bawat butones ay naglikha ng mahinang tunog sa semento bago tuluyang huminto. Hayan ang huling bahagi ng aking serbisyo sa iyo bilang asawa.
Sabi ko, ang aking tinig ay matatag at walang pag-aalinlangan. Ang bawat tahi niyan ay puno ng pagmamahal na winasak mo. Ngayon, pulutin mo yan at gamitin mo para takpan ang kahihiyang iniwan mo sa sarili mo. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad patungo sa aking naghihintay na sasakyan. Ramdam ko ang kanyang paghagulgol sa likuran ko, ang tunog ng isang lalaking tuluyan nang naiwan sa gitna ng desyerto ng kanyang sariling pagkatao. Sa bawat hakbang ko papalayo sa puntod at sa kanya, naramdaman ko ang paggaan ng aking mga balikat. Ang bawat sugat sa aking puso ay tila naghilom na, nag-iiwan lamang ng mga peklat na magpapaalala sa akin kung gaano ako katibay. Pumasok ako sa sasakyan at tiningnan ang aking sarili sa salamin. Ang luna na nakikita ko ay hindi na nangangailangan ng liwanag ng araw para kuminang. Ako na ang nagmamay-ari ng sarili kong ningning. Sa wakas, anak, bulong ko habang nakatingin sa labas ng bintana. Malaya na tayo. Ang ulan ay natapos na at ang bahaghari ay sa atin na lang. Ngunit habang papaalis ang sasakyan, nakita ko sa side mirror ang isang itim na kotse na nakaparada sa di kalayuan. Isang pamilyar na figura ang nakasandal doon, si Don Nathan, na may hawak na isang piraso ng papel na tila isang liham. Bakit siya narito? At bakit ang kanyang muka ay puno ng matinding pag-aalala habang nakatingin sa akin? Huminto ang aking sasakyan sa gilid ng kalsada. Ilang metro lamang ang layo mula sa kinalalagyan ni Don Nathan. Ang kaba na naramdaman ko kanina ay napalitan ng isang malalim na pagtataka. Dahan-dahan akong lumabas. Ang tunog ng aking sapatos sa tuyong semento ay tila isang marahang palakpak sa gitna ng katahimikan ng sementeryo. Don Nathan, bakit po kayo nandito? At ano ang liham na yan? Tanong ko. Ang aking tinig ay may bahid ng pag-aalala habang lumalapit ako sa kanya. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila may kinikim-kim na lungkot na matagal na niyang itinatago. Iniabot niya ang lumang sobre. Maricel, natanggap ko ito mula sa isang nurse na nag-alaga sa iyo sa ospital 5 taon na ang nakalilipas. Ngayong wala na si Doña Imelda, naisip niyang ito na ang tamang panahon para malaman mo ang katotohanan. Nanginig ang aking mga daliri habang binubuksan ng sobre. Sa loob nito ay isang sulat kamay na pag-amin mula sa isang nurse na binayaran ni Doña Imelda noon. Ayon sa sulat, ang aksidente ay hindi sapat upang mawala ang aking anak. Ngunit sa utos ng matandang ginang, binigyan ako ng mga gamot na nagpabilis sa pagkawala ng bata dahil ayaw niyang magkaroon ng apo sa isang babaeng itinuturing niyang mababa ang uri. Naramdaman ko ang biglang paglamig ng aking buong katawan. Ang huling mga pagdududa at sisi sa aking sarili ay tuluyan nang nawala. Ngunit ang kapalit nito ay isang matinding emosyon na tila gustong pumutok sa aking dibdib. Ang bata, ang aking anak, ay hindi nagkaroon ng pagkakataong makita ang mundo bago pa man siya mawala. Maricel, makinig ka. Hinawakan ni Don Nathan ang aking balikat ng mahigpit. Ang kanyang boses ay nagsilbing gabay sa gitna ng alon ng galit. Huwag mong hayaang lunurin ka ng iyong emosyon. Ang mga taong gumawa nito ay wala na. Ang isa ay namatay na punong-puno ng kahihiyan at ang isa ay nabubuhay na parang isang bangkay. Ang hustisya ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa, kundi tungkol sa kung paano mo itatayo ang iyong sarili mula sa kanilang ginawa. Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang bawat hibla ng aking pagkatao. Tiningnan ko ang langit. Ang asul na kulay nito ay tila isang malawak na paalala na ang buhay ay patuloy na umiikot. Don Nathan is right. Kung mananatili ako sa puot, sila pa rin ang nananalo. Hindi ko na sila bibigyan ng kahit isang segundo ng aking buhay. Bulong ko habang pinupunit ang liham sa maliliit na piraso.
at hinahayaang tangayin ito ng hangin patungo sa malayo. Pagkalipas ng ilang buwan, ang dating gusali ng LS Jewelry ay tuluyan ng nagbago. Wala na ang malalamig na pader na puno ng kasakiman. Ngayon, ito ay kilala na bilang Angel's Breath Foundation, isang kanlungan para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at kawalan ng katarungan. Ang bawat sulok ng gusali ay punong-puno ng bango ng mga sariwang bulaklak at liwanag na nagmumula sa malalaking bintana. Sa gabing iyon, idinaos ang engranding paglulunsad ng foundation. Nakatayo ako sa gitna ng bulwagan, suot ang isang puting gown na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Hindi dahil sa mga alahas, kundi dahil sa ningning ng aking mga mata na puno na ng tunay na kaligayahan. Nakita ko ang mga kababaihang tinutulungan namin. Ang kanilang mga ngiti ay tila mga hiyas na mas mahalaga pa sa anumang diamante sa mundo. Lumapit sa akin si Don Nathan. May dala siyang isang maliit na itim na kahon. Binuksan niya ito at doon ay nakalagay ang isang singsing na may disenyong tila isang bituin sa gitna ng gabi. "Maricel, hindi ito isang proposal ng kasal," sabi niya nang may kasamang tapat ng ngiti. "Ito ay simbolo ng ating partnership sa buhay. Isang paalala na hindi ka na kailanman maglalakad mag-isa sa dilim. You have conquered the storm, Luna. It is time for you to shine for others." Kinuha ko ang singsing at isinuot ito sa aking daliri. Ang lamig ng metal ay nagbigay sa akin ng katiyakan. Hindi ko kailangan ng asawa para maging buo. Hindi ko kailangan ng pag-ibig na mapanira para makaramdam ng halaga. Ang tagumpay ko, ang kaligayahan ng mga taong natutulungan ko, at ang alaala ng aking anak na ngayon ay nananatiling inspirasyon ko. Iyan ang aking tunay na kayamanan. Habang nagaganap ang selebrasyon, lumabas ako sa balkonahe at tumingin sa ibaba, sa kalsadang puno ng mga ilaw ng sasakyan. Doon sa isang madilim na sulok sa tapat ng gusali, nakita ko ang isang figurang nakayuko, may bitbit na mabigat na sako at nagtatrabaho bilang kargador sa gitna ng gabi. Si Marco. Tumingala siya sa maliwanag na gusali. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at pangungulila bago muling yumuko upang pasanin ang mabigat na sako sa kanyang likuran. Isang huling sulyap ang ibinigay ko sa kanya bago ako pumasok muli sa loob ng maliwanag na bulwagan. Ang kanyang mundo ay puno na ng dilim na siya rin ang gumawa, habang ang aking mundo ay nagsisimula pa lamang na magningning ng walang hanggan. Ang bawat umaga sa aking bagong tahanan ay nagsisimula sa halimuyak ng mga sariwang bulaklak ng hasmin at ang marahang haplos ng sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintanang salamin. Nakatayo ako sa gitna ng aking malawak na hardin. Hawak ang isang mainit na tasa ng tsa. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Ang mga daliring dati ay puno ng kalyo at sugat mula sa paglilingkod sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Ngayon ay makinis at puno ng ningning. Hindi dahil sa mga mamahaling singsing na suot ko, kundi dahil sa kapayapaang nananahan na sa aking kaluluwa. Lumipas ang mga taon at ang pangalang Luna ay naging simbolo na ng pag-asa sa buong bansa. Ang Angel's Breath Foundation ay hindi na lamang isang maliit na kanlungan. Isa na itong malawak na komunidad kung saan ang mga kababaihang tulad ko noon ay natututong bumuo muli ng kanilang mga pangarap. Sa bawat ngiti ng isang inang muling nakakasama ang kanyang anak o ng isang babaeng nakakatayo na sa sarili niyang mga paa, nararamdaman ko ang presensya ng aking anghel sa langit. Ang aking anak ay hindi nawala nang walang saysay. Ang kanyang maikling buhay ang naging mitya ng kaligtasan para sa libo-libo pang iba. Luna, handa na ang mga bagong disenyo para sa darating na international gala sa Paris. Ang boses ni Don Nathan ay pumutol sa aking malalim na pag-iisip. Humarap ako sa kanya nang may isang tapat na nangiti. Nakatayo siya sa may pintuan ng beranda. Ang kanyang anyo ay kasing tatag pa rin ng isang luma,
ngunit matibay na puno. Lumapit siya at tumayo sa aking tabi, pinagmamasdan ang tanawin ng lungsod sa ibaba. Ang aming ugnayan ay nanatiling isang malalim na pagkakaibigan at paggalang. Isang partnership na binuo hindi sa mabilis na bugso ng damdamin, kundi sa pagtitiwala at paghilom. Salamat, Nathan. Hindi ko mararating ang lahat ng ito kung hindi dahil sa paniniwala mo sa akin nung ako ay wala pang kahit na ano. Pasasalamat ko. Naniniwala ako sa iyo dahil nakita ko ang diamante sa gitna ng uling Maricel. Sagot niya, gamit ang aking tunay na pangalan na ngayon ay hindi na nagdudulot ng sakit sa aking pandinig. Ang ningning mo ay sa iyo lamang. Ako ay naging saksi lamang sa iyong muling pagsilang. Minsan, sa aking mga paglalakbay patungo sa opisina, nadadaanan ko ang lumang palengke sa dulo ng lungsod. Doon, sa gitna ng ingay ng mga mamimili at ang mabigat na amoy ng mga paninda, nakita ko minsan si Marco. Nakasuot siya ng isang maruming sando. Ang kanyang mga balikat ay nakakubli sa ilalim ng bigat ng mga kaban ng bigas na kanyang pinapasan para sa ilang barya. Wala nang bakas, ng lalaking minsang nagmayabang ng kayamanan sa harap ng aking paghihirap. Ang kanyang mga mata ay laging nakayuko sa lupa. Tila natatakot na makakita ng sino mang makakakilala sa kanya. Hindi ko na naramdaman ang pagnanasang bumaba o saktan pa siya. Ang makita siyang nabubuhay sa mundong siya mismo ang gumawa ay sapat na parusa. Ang karma ay hindi laging dumarating sa anyo ng kidlat. Minsan, ito ay ang mabagal at tahimik na pagkaubos ng lahat ng iyong pinahalagahan dahil sa sarili mong kasakiman. Si Doña Imelda naman ay payapang nakahimlay na sa isang simpleng himlayan, malayo sa mga gintong kabaong na pinangarap niya noon. Ang kanilang legacy ay naging isang babala, habang ang sa akin ay naging isang inspirasyon. Naalala ko ang tanong na dati ay nagpapaiyak sa akin gabi-gabi. Ganito na lang ba? Ngayon, sa gitna ng aking tagumpay at kapayapaan, ang sagot ay isang matunog na, hindi. Ang buhay ay hindi nagtatapos sa pagkakadapa. Ang bawat sugat ay maaaring maging hiyas at ang bawat luha ay maaaring maging diamante kung hahayaan mong pandayin ka ng panahon at karanasan. Pinatawad ko na ang nakaraan, hindi dahil karapat-dapat sila sa aking patawad, kundi dahil karapat-dapat ako sa katahimikan. Hindi ko na kailangan ng isang lalaki para maging reyna. Ang aking kaharian ay binuo ko mula sa sarili kong mga luha, pawis at talino. Habang humihihip ang malakas, ngunit banayad na hangin, naramdaman ko ang isang pamilyar na init sa aking puso. Tumingala ako sa langit at ngumiti. Ang ulan ay matagal nang tumigil. Ang bahaghari ay hindi na lamang isang pangako sa malayo. Ito na ang buhay na aking tinatamasa sa bawat sandali. Ako si Maricel, ako si Luna, at ako ay malaya na.